Ang pag-emerge ng napakaraming mga Nen Beast at ang komplikado pa dito hindi sila magkakapareho. Magkakaiba sila and much probably magkakaiba din sila ng abilities. Ito ay ang tinatawag nila na parasitic type na nagdulot ng mas marami pang pagkamatay sa loob ng bodyguard squad na kinabibilangan ni Kurapika at ang pag-reveal ng mga traidor o ng mga espiya na ipinadala sa loob ng mga bodyguards ni Prince Wobble. What is up you guys? It is the updated me, but sa video na ito ay nagbabalik na naman tayo para sa panibagong review video para sa Hunter x Hunter. Huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button para matik ma-notify kayo kapag nagkaroon na tayo ng bagong upload. Also guys, singit ko na din pala para sa mga naghahanap ng chapter 351 hanggang chapter 357 na tatalakay naman sa 1v1 nitong si Chrollo at ni Hisoka, or I don't know kung i-consider nyo ba yun na 1v1. At kasama na din doon ang awakening ni Hisoka at ang pagpatay niya sa dalawang miyembro ng Spiders. Matagal lang naka-upload ng video na yun guys, almost a week ago, at ilalagay ko na lang sa comment section ang link para mapanood nyo after this video. But enough of that already, magbalik at mag-focus na muna tayo sa chapter na to. Sa pagsisimula ng chapter 360, makikita natin dito na ang title ng chapter ay Parasite. Nang dahil na nga sa matapos mamatay ni Woody ay nagkaroon pa ng mas marami pang pagkamatay sa loob ng mga bodyguards, napilitan na nga itong si Kurapika na gamitin ang kanyang kadena para malaman kung sino ang traidor, kung sino ang suspect sa likod ng mga pagpatay na yun. Sa chapter na ito ay inexplain na ni Kurapika ang tungkol sa lahat ng nalalaman niya para na rin sa awareness ng kanyang mga tatanungin at para malaman kung may kinalaman ba talaga sila sa mga nangyayari. Dahil dito gulat na gulat ang mga bodyguards na may magte-take place talagang succession war, na may mangyayaring battle royale sa gitna ng royal family, especially ang tatlong mga hunters na nagmula sa asosasyon. Dito ay hindi talaga sila makapaniwala na nagpapatunay lamang na itong si Kurapika lang talaga ang na-inform sa kanilang mga hunters. Na agad namang sinagot nitong si Kurapika na oo, totoo at talagang mangyayari ang succession war at alam and aware pati ang mga royal army tungkol dito. Dahil bakit man lamang daw hindi man lamang inotopsy o inanalyze ang pagkamatay ni Woody at para bang basta-basta na lamang dinispatcha ang kanyang bangkay na para bang expected and alam nilang mangyayari talaga yon. Sa loob ng 5 mga bodyguards na ito na present sa scene, ang dalawa dito ay hindi agad sumagot at itinanong muna kung totoo daw ba at legit daw talaga na gumagana ang mga kadena nitong si Kurapika para alamin at para masigurong hindi nagsisinungaling ang mga target nito. Para naman hindi na humaba pa ang pag-uusap, sinabi agad ni Kurapika na bakit daw hindi nito subukan kung gumagana talaga, na para bang binibigyan niya ito ng warning na subukan niya lamang magsinungaling at pag gumalaw ang mga kadena niya, automatic babarilin niya ang bodyguard na ito na hahantong sa kanyang kamatayan. Kaya naman hindi na pinatagal pa ni Kurapika. Tinanong niya agad kung may alam ba sila sa mangyayaring succession war. Agad na sumagot ang mga ito na wala silang alam. Subalit para gumana ng mas efficient, ng mas accurate ang mga kadena nitong si Kurapika ay sinabi niyang isa-isa lamang daw silang sumagot. Inuna niya dito ang mga maid nitong si Queen Oito na lahat naman ay nagsabing wala silang alam at umiiling-iling pa. Subalit nang itutok ni Kurapika ang kanyang kadena at ang kanyang baril sa ulo at sa muka ng isa sa mga bodyguards na hindi naman nanggaling sa asosasyon, hindi na ito nag-alinlangan pa at umamin ito. Sinabi niya na may alam siya sa gaganapin na succession war. Matapos ang revelasyon na ito, matapos ang pag-amin na ito ng isa sa mga bodyguards, nagulat na lamang ang tatlong mga hunters na nanggaling sa asosasyon. Hindi lamang yon, maging ang isa pang bodyguard na hindi pa nasagot ay inamin din na alam din niya and aware din siya sa gaganapin na battle royale. Ang natitira namang tatlong mga hunters mula sa Hunter Association ay confirmed wala talagang alam. Malinis ang kanilang konsensya na wala talaga silang alam sa mangyayaring battle royale sa succession war na ipinakana ng hari ng Hakin Empire. Since ang dalawang ito nga ang pinakamalapit na mga suspect, dito na nag-focus itong si Kurapika habang sinasabi sa dalawang ito na kailangan na nilang sabihin ang lahat ng nalalaman nila, otherwise papatayin niya to on the spot. Ang pinakaunang tanong na binanggit nitong si Kurapika ay tunay daw ba na nasa side o kakampi talaga ni Prince Wobble ang dalawang ito, na sinagot ng dalawa na hindi. Mula sa sagot na ito ay kinabahan, natakot at tumindig ang mga balahibo ni Queen Oito. Dahil doon, agad siyang nagpanik at sinabi niya kay Kurapika na patayin na daw agad ang dalawang ito. Dahil of course, this is the normal response knowing na may nangyayari na ng patayan at meron pang mga gantong klaseng mga espiya sa loob ng kanyang bodyguard squad. Subalit sinabi sa kanya ng mga bodyguards na wag
hayaan daw muna sila nitong mag-explain. At sinabi din naman ni Kurapika na kumalma daw muna si Queen Oito dahil ang mga malilikob nilang impormasyon, ang lahat ng mga vital details na pwede nilang makuha sa dalawang espiyang ito ay magiging crucial sa kanilang survival. At hindi din naman daw kailangang matakot nitong si Queen Oito dahil in the instance, in any case, na bigla na lamang mag-retaliate ang dalawa, na hindi sila mag-cooperate sa gustong mangyari nitong si Kurapika, papatay niya ito agad right on the spot. Ang pangalawang tanong naman na inask nitong si Kurapika sa dalawang espiyang ito ay kung ang 5 mga namatay na bodyguards daw ba ay nasa side ni Prince Wobble. Na sinagot ng dalawang ito na hindi, mga espiya din sila. Pero hindi sila magkakasama. Sila ay mga magkakaibang espiya mula sa magkakaibang mga tao. Dito pa lamang ay naguluhan na itong si Kurapika kaya gusto niyang linawin ang tungkol sa bagay na ito mula sa dalawang espiya. Na sinabi naman ng mga espiya na silang 7 na mga bodyguards ay inassign ng royal family para maging bodyguards ni Prince Wobble. Meaning silang 7 ay mga espiya na ipinadala mismo ng royal family. Dito ay napaisip agad itong si Kurapika kung bakit 7 ang mga bodyguards. Pero agad na pumasok sa isip niya ang number ng mga asawa o ng mga reyna na asawa nitong si King Hoigoro. In total, 8 or 8 na mga asawa ang meron siya. Subalit kung i-exclude natin ngayon ang present na reyna na itong si Queen Oito, magiging 7 na lamang siya. Na agad na nilinaw ng espiya na oo, tama ang corresponding numbers na yon na binanggit ni Kurapika. Ang bawat isa sa mga espiyang ito ay nanggaling sa bawat isang mga reyna aside from Queen Oito. From this point pa lang maiisip na agad natin guys na para bang napaka-unfair. Para bang pinagtutulungan si Prince Wobble at itong si Queen Oito sa mga nangyayaring bagay na para bang gustong una silang i-annihilate sa loob ng mangyayaring succession war. Pero honestly, hindi talaga yun ang case guys at meron itong mas malalim na meaning. Kaya gusto kong makinig kayo dahil medyo komplikado ito. Sinabi ng espiyang ito na may sinusunod silang konsepto na sa lahat ng mga queens, ang lahat ng mga reyna ay gustong sinusurvey at nagiiwan ng kahit na anong bodyguard na magmomonitor sa mga reyna na sumunod sa kanila. Isipin nyo na lamang na ang pagkakasunod-sunod nito ay from highest ranking na ang pinakaunang asawa papunta sa pinakahuli. Na nangangahulugan na ang pinakaunang asawa ay ang may anak na pinakaunang hari na si Prince Benjamin at ang pinakamababang ranking naman ay ang may pinakabatang anak na itong si Queen Oito dahil ang pinakabata ay si Prince Wobble na isang sanggol pa lang. Isa din sa parabang norms sa konseptong ito is that ang mga lower ranking wives ay hindi pwedeng bantayan ang mga higher ranking wives. Tulad na lamang ng binanggit nitong si Queen Oito na ang mga lower ranking wives na nasa lower division ay hindi pwedeng i-contact ang mga higher ranking wives. The same goes pagdating sa konsepto ng surveillance. Hindi pwedeng bantayan ng mga lower ranking wives ang mga higher ranking wives gamit ang mga bodyguards. Meaning, the higher ranking you are, mas pabor dahil hindi ka mababantayan ng mga bodyguards. At kung pinakamababa naman ang rank mo, kawawa ka talaga dahil ang lahat ng mga natitira pang higher ranking wives na 7 nga ay babantayan ka lahat. For better understanding, nag-iwan dito ng example si Togashi Sensei, ang 11th prince na si Prince Fugetsu na ang nanay ay ang 3rd to the last, meaning siya ay ang 6th queen na nangangahulugan na ang lahat ng mga mas matataas na ranking wives na ang number 1 hanggang 5 ay nag-iwan ng mga bodyguards sa loob ng kanyang bodyguard system. Kaya naman sa loob ng mga bodyguards ni Prince Fugetsu, ang 5 doon ay mga surveillance bodyguards na ipinadala ng pinakaunang reyna na si Unma papunta sa ika-5 reyna na si Swinko Swinko. Sa 12th prince naman na si Prince Momose, meron naman siyang 6 na mga surveillance bodyguards dahil ang nanay niya ay ang ika-7 reyna. I hope na linawan kayo doon guys and I hope na iisip niyo na ngayon kung bakit may 7 na bodyguards, 7 na surveillance bodyguards na nasa loob ng bodyguard system ni Prince Wobble. Pero nilinaw din ng mga bodyguards na ito na hindi pa rin naman daw nawawala ang kanilang misyon na panatilihing ligtas at protektahan ang mga prinsipe na binabantayan nila, tulad na lamang nitong si Prince Wobble. Pero mananatili lamang ang misyon nila na yon under the condition na hindi matetreten, hindi makakaapekto ang prinsipeng yon sa buhay ng prinsipe at ng reyna na talagang pinagsisilbihan nila. Pero nagko-contradict na ito ngayon, lalo na't may ipinasok na nga ditong konsepto ng succession war. Dahil nga sa kailangang magpatayan ng mga prinsipe, the very existence o ang pinakatot na nabubuhay ang prinsipeng binabantayan nila ay merong tsansa na at some point patayin ang pinakapinagsisilbihan nilang prinsipe at reyna ay para bang nagko-contradict na sa mga nangyayaring ito.
na dahilan kung bakit para bang nagagalaw at na-alter na din ang kanilang tunay na misyon. Dito din ay agad na nilinaw nitong si Kurapika na kung ang misyon na daw ba nila ngayon at ang binigay sa kanilang command or utos ay ang i-assassinate at patayin si Prince Wobble. Sinagot naman ng mga bodyguards na hindi. Hindi sila binigyan ng ganong order and in fact, hindi pwedeng magbigay ng ganon na utos ang mga reyna. Dahil kung gagawin nila yon, maa-aresto sila on the spot. Dahil hindi daw porke nandun ang thought na magkakaroon ng succession war, ay pwede na ang lahat ng krimen na pwede nang patayin ang kahit na sino porke may mangyayaring battle royale. Meron pa rin silang kailangang sundin na framework maging sa gaganaping event na yon. Dahil doon tinanong nitong si Kurapika na hindi daw ba binigyan sila ng authority, ng permiso mismo ng hari ng Kakin Empire na pwede nilang gawin ang lahat ng kanilang gustuhin sa gaganapin na battle royale. Kasi nagot naman ng espiyang ito na actually hindi daw talaga ganun ang mangyayari. Dahil in the very first place, walang binibigay na kahit na anong amnesty, kahit na anong authority na pwedeng pumatay legally sa loob ng mangyayaring succession war. Meaning, kung papatay ka, kung mahuhuli ka, you will be punished by law. Meaning, pwede kang mahuli, pwede kang ikulong at pwede kang parusahan. Kaya naman iniisip sana ng mga bodyguards na ito na pwedeng ginagawa lamang ang ritual at ang event na yon para i-push to the limits ang mga prinsipe para lumabas ang kanilang bloodlust at ma-stimulate ang kanilang pagiging hari para sa susunod na papalit sa trono. Hindi sila naniniwala na talagang magpapatayan sila sa loob ng gaganapin na event. Kaya naman para bang hindi daw sila namomroblema at pa-chill-chill lamang sila not until ma-witness nila ang pagkamatay ni Woody at ang sumunod na pagkamatay ng iba pang mga bodyguards. Doon nila na-realize na totoong nagaganap at nagte-take place na nga ngayon ang succession war na unti-unti nang nagsisimula ang patayan. Not to mention, napakabigat na krimen daw ang pumatay ng isang prinsipe. Kaya iniisip din nila na baka wala namang kahit na sinong magtatangkang pumatay sa mga prinsipe. Pero matapos niyang makita ang pagkamatay nitong si Woody, ang kanyang bangkay at kung paano niya naintindihan ng eksplanasyon nitong si Kurapika sa posibleng nen ability na ginamit para patayin yon, agad niyang naisip na hindi malabong ang mga prinsipe talaga ang magpapatayan. Dahil dito napapasok ang tungkol sa ginawa nilang ritual, sa urn ritual, sa pinagpapasapasahang isinumpang paso all throughout the generations ng royal family sa Kakin Empire na agad namang itinanong ng isa sa mga espiya na nagdaan din daw ba at nag-undergo din itong si Prince Wobble sa ginawang ritual na yon. Na of course, oo, dahil hindi naman makakasama si Prince Wobble sa gaganapin na succession war kung hindi siya nag-undergo ng ritual. Dito rin nila na-explain na actually ang ritual na yun ay ginagawa para mabigyan ng isang nen ability ang bawat isa sa mga prinsipe. Dito ay agad na nagalit si Queen Oito habang sinasabing isang tradisyon lamang yun, isang haka-haka at walang katotohanan. Tulad kanina pinakalma na naman ni Kurapika si Queen Oito habang sinasabing kung totoo nga daw na merong nare-receive na nen ability mula sa ritual na yon. At kung nakuha na nitong si Prince Wobble ang kanyang ability, meaning kailangan nilang maging careful. Dahil kung gumagana ang nen ability nitong si Prince Wobble based on his instinct, dahil hindi pa nga naman niya ito nagagamit dahil isang sanggol pa lamang siya, kailangang manatiling kalmado at kontrolin nitong si Queen Oito ang kanyang emosyon dahil kung nagbabase sa emosyon at sa kung anumang nararamdaman ng mga target, ang nen ability nitong si Prince Wobble, kung mananatili siyang under stress and anxiety, hindi malabong maatakihin din sila nito. Sa pamamagitan ng rational thinking nitong si Kurapika, ay naisip niya na there are two possibilities. Subalit hindi nila madidistinguish kung ang kalaban daw ba ang umaatake o itong si Prince Wobble. Maaring sa pamamagitan ng pag-awaken ni Prince Wobble ng kanyang nen ability, ang isa sa mga espiya ng mga bodyguard na ipinadala ng isa sa mga queen ay pwedeng nagkaroon ng napakalaking murderous intent. Kumalat ang bloodlust nito nang dahil sa iniisip nitong kaya niyang patayin si Prince Wobble. And upon sensing that bloodlust, that murderous intent ay gumana ang instinct nitong si Prince Wobble at sa pamamagitan ng kung anumang nen ability yon ang na-manifest niya ay napatay niya ang mga espiyang bodyguards na yon. Ang pangalawang posibilidad naman, pwedeng sa pamamagitan ng iba pang mga bodyguards na ipinadala at nanggaling mula sa ibang mga reyna, meron silang isang target, ang iniisip nilang pinakamahinang squad, ang pinakamahinang prinsipe na dahilan kung bakit sinisimulan nilang unti-untiing wasakin ang squad nito sa pamamagitan ng ipinadala nitong bodyguard. Also guys, singit ko nga pala, hindi pa alam nitong si Queen Oito ang tungkol sa mga surveillance bodyguards dahil hindi pa siya nag-undergo ng briefing about sa konseptong yon dahil wala pa namang sumunod na reyna sa kanya at hindi pa siya mabibigyan ng authority na mag-assign ng isang surveillance bodyguard sa sumunod na reyna na yon na in any case, yun na yung magiging reyna number 9.
Balik tayo ngayon sa ine-explain nitong si Kurapika ng mga possibilities. Isiningit din niya na kung sakaling totoong Nen ability nga ang nasa likod ng mga pagkamatay na yon, malabo yon dahil unang-una sa lahat, hindi ganun kadaling matutunang gamitin ang Nen ability. Na it takes a very long time bago matutunang gamitin ang isang Nen ability. Paano pa kaya kung i-master ito? Kaya naman para suportahan ng kanyang claim, tinanong at nilinaw niya pa kay Queen Oito kung kailan daw ba nangyari ang ritual na almost humigit kumulang 1 buwan lamang daw na talagang hindi sapat at sinangayunan pa ito ng isa sa mga hunters mula sa Hunter Association. Dito din ay nabanggit nila na kung iisipin pa nga daw kung pagbabasehan ang bangkay at kung paano namatay si Woody, nasa level ng isang master na daw ang paggamit ng Nen ability na yon. Subalit dito ay sumingit ang isa sa mga bodyguards habang sinasabing kung yun ay ang parasitic type, hindi yun imposible. Na ipinagtaka naman ni Kurapika na nagpapaliwanag lamang dito na hindi pa aware si Kurapika sa ganong type ng Nen ability. Subalit bago pa man lamang ma-explain pa nitong si Bill ang tungkol sa bagay na yon, naramdaman ni Kurapika ang isang napaka-ominous na aura. At yun ay nanggagaling sa isa sa mga bodyguards na kung saan ay may nakatago at para bang may sumisilip na isang insekto, isang itim na creature na may isang mata lamang. Agad niyang tinanong iba pang mga bodyguards na nanggaling sa Hunter Association kung nakikita daw ba nila ito. And upon looking and upon checking, nagulat naman ang 3 hunters na yon, subalit binalaan sila ni Kurapika na manatili silang kalmado dahil pwedeng nakadepende sa reaction ng mga targets kung paano kikilos ang creature na yon. Ito ay para bang mga malalaking itim na butike na may isang mata lamang na gumagapang at nakabalot sa katawan ng 2 espiyang binabantayan nila. Tinanong din nila ang 2 espiya kung nakikita daw ba nila ito, na sinagot ng 2 na hindi at kinakabahan pa nga sila dahil sino bang di kakabahan kung may nakikita ang mga kasama mo na hindi mo nakikita. Tinanong din itong si Kurapika kung nakikita daw ba ni Queen Oito ang mga creatures na yon, na sinagot naman ni Queen Oito na wala din siyang makita na kahit na ano, na nangangahulugan na walang nalalaman si Queen Oito sa mga nangyayaring to. Hindi lamang yon, matapos lumingon ng 3 mga bodyguards na ito sa kanilang likuran, mas lalo pa silang nagulat. Dahil sa pagtingin nila sa likod, nandun pala ang mas marami pang mga Nen creatures, mas malalaki pang mga Nen creatures at iba-ibang mga type ito. Iba-iba ng itsura na para bang naghalo-halo na dito ang iba't ibang mga elemento, ang iba't ibang mga hayop. Dahil kung para bang may mga gumagapang na itim na mga butike na may isang mata sa katawan ng mga espiya, sa likod naman nila ay napakarami ng iba't ibang mga halimaw. May kulay asul na dragon, merong mga lumulutang na mga jellyfish, may mas marami pang mga lumulutang na mga itim na butike, at merong isang napakalaking asul na para bang teddy bear na hindi nila alam kung paano nagsulputan at kung saan ang galing. Dito ay nagsalita pa nga ang isa sa mga Nen creatures at tinatanong sila na are you free, na kung wala daw ba silang ginagawa, na sinagot naman agad ng isa sa mga hunters na may ginagawa siya ngayon at napaka-busy niya. Hindi lamang yon, sinabi pa ni Bill na tumingin sila sa itaas at sa pagtingin nila sa kisame ay mas marami pa pala dong Nen Beast na kumakalat. Meron pa doong para bang worm type na Nen Beast na lumulusot ang katawan sa kisame. As of now, hindi pa natin ito ma-explain not until matakil natin ang sumunod ng mga chapters. Dito na nagsisimulang kabahan si Kurapika habang iniisip kung gaano katindi ang sitwasyon na kinilalagay nila ngayon. Dito din niya inisip na ito na siguro ang simula ng hostility. Maaring isa ito sa ability ng ibang mga prinsipe na sinusukat lamang kung gaano kalakas ang ibang prinsipe na tatargetin nito para malaman kung ano ang kanilang potensyal at kung paano sila magre-react sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero hindi natin may kakaila na napakatindi ng nangyayaring ito. Kung isang Nen Beast pa nga lang ay napakadelikado na, paano pa kaya ang napakaraming Nen Beast na ito na unang-una sa lahat hindi nila alam kung sino ang nagkokontrol dahil iniisip nga nitong si Kurapika na base sa kanilang movements, it's as if hindi pa nga sila kinokontrol at nagkakaroon sila ng kani-kanilang sariling mga movements. Dito din niya na-realize kung gaano talaga kadelikado at kung gaano katindi ang naibibigay na abilities ng ritual mula sa paso. To gather information sa nangyayari ay tinawagan niya ang control center at kinausap niya ang ilan pang mga bodyguard squad na malapit sa kanila. Ang unang sumagot ay si Melody habang sinasabing wala naman daw kahit na anong kailangang i-report at walang unusual na nangyayari sa Zone 10. At ang pangalawang sumagot naman ay si Biscuit. And guys, gusto ko lamang linawin sa inyo na ang dahilan kung bakit Biscuit ang tawag natin sa kanya ngayon is dahil Biscuit naman talaga ang tawag sa kanya ni Kurapika.
Tinatawag lamang siya ni Gon at nitong si Killua ng Bisky dahil close na sila. And siguro naman naiintindihan nyo na hindi pa ganun ka-close itong si Kurapika at si Biscuit. Subalit kung gusto nyo Bisky, walang problema, Bisky ang itatawag natin. Ang sinagot naman ni Bisky ay meron din daw silang nakitang mga Nen Beast kanina. Subalit as of the moment, wala na ang mga ito. Dito din ay nilinaw ni Kurapika kung ano talaga ang nangyari. Sabi ni Bisky, previously almost some minutes ago ay nandun ang mga Nen Beast at alam din yun ni Prince Marayam dahil maaring sinabi niya ang tungkol doon. Subalit ngayong nangyayari ang pag-appear ng mga Nen Beast kila Kurapika, kila Bisky naman ay nawala ito. Dito na nagsimulang umisip pa ng mas malalim itong si Kurapika. Iniisip niya ba kung conscious daw ang movement ng mga Nen Beast na yon at kung meron daw ba itong precise na mga commands na sinusunod. Naisip din niya na pwedeng hindi aware mismo ang may-ari ng Nen ability at nang kumokontrol nito na gumagana currently ang kanyang Nen ability. Also, there is a high possibility daw na nagagawang mag-manifest ng kanilang mga Nen abilities nang hindi nila namamalayan nang dahil na nga sa ginawa nila ang ritual. Pero something doesn't quite add up. Merong isang bagay na hindi niya mapagkonekta dahil kung sakali man daw na nag-manifest na ang Nen ability sa isang user, dapat makikita yun ng user dahil nangangahulugan lang din yun na na-acquire niya na ang talent ng paggamit ng Nen. Kaya naman agad din niyang nilinaw kay Bisky kung nakikita daw ba ni Prince Marayam ang mga Nen Beast na yun. Na sinagot naman itong si Bisky na wala sa kanilang kahit na sino nakakakita, wala sa mga bodyguards, wala sa mga maids at hindi maging ang prinsipe. Siya lamang ang nag-iisang nilalang doon na nakikita ang mga Nen Beast. Sinabi din itong si Bisky na mataas ang tsansa na isa itong parasitic type ng Nen. Na dahilan kung bakit tinanong agad nitong si Kurapika kay Bill kung ano ang nalalaman niya tungkol sa parasitic type. As an introduction question, tinanong nitong si Kurapika kung isa daw bang sumpa ang parasitic type na Nen. Na agad namang sinabi nitong si Bill na there is a possibility na oo. Sinabi niya na ang mga parasite types ng Nen ay nag-a-appear at nagmamaterialize in some various ways na hindi niya kayang i-explain. At sa pamamagitan nun, kinakain at hinihigop nito ang aura ng kanilang user para manatiling buhay. Hindi lamang yon, they are uncontrollable. Hindi sila kayang kontrolin at hindi sila kayang bigyan ng commands ng kanilang mga user. They will act independently whether it is for offense or defense. Na tinanong naman itong si Kurapika na kung ganun daw ba, ay pwede daw bang gumana ang parasitic type ng Nen nang hindi nakikita ng user nito. Na sinagot naman ni Bill na oo, there is a high chance daw at ang magiging resulta lamang nun ay ang extreme fatigue o ang pagkapagod nang dahil na nga sa kinakain at kinoconsume ng parasitic type na Nen ang kanyang aura. Dahil dito binalaan na nitong si Kurapika na napakadelikado daw pala ng kanilang gagawing misyon. Kaya sinabi niya kay Bill na napakadelikado ng misyon at pwede na siyang mag-back out ngayon. Dahil kung ipagpapatuloy nila ito, mas magiging delikado pa ito furthermore. Kaya naman sinabi nitong si Bill na hindi siya magpa-back out. Tinanggap niya ang misyon at kukumpletuhin niya ito. Sinabi naman ni Kurapika na bakit hindi na lamang siya mag-head sa lower floors at mag-conduct na lamang ng surveillance bodyguard missions para naman hindi siya makonsensya na bigla na lamang siyang magbaback out. Na sinagot naman nitong si Bill na hindi, kukumpletuhin talaga niyang misyon. At para magawa nila yon, para maprotektahan nila itong si Queen Oito at si Prince Wobble, ay kailangan nilang magpalitan ng impormasyon ni Kurapika. Habang nangyayari ang brainstorming na yon sa ibang lugar, ang natitirang dalawang bodyguards naman mula sa Hunter Association at ang dalawang bodyguards ng mga espiya ay makikita natin sa sumunod na mga panels. Dito ay nabanggit ng isa sa mga bodyguards na nawala na daw pala ang mga Nen Beast. Na sinagot naman ng isa sa mga bodyguards din na oo nga daw, tama daw siya. Subalit dito pala ay nasa likod at nakakapit sa kanyang batok ang isa sa mga Nen Beast, ang kulay asul na para bang teddy bear. Habang tinatanong na naman siya kung free na daw ba siya o wala na siyang ginagawa. Na ipinagtataka naman ng taong ito kung bakit bigla na lamang itong nag-appear sa kanyang likuran, gayong wala na nga ang mga kasamahan nito na Nen Beast. Magbabalik naman tayo kay Kurapika at dito kay Bill, habang sinasabi ni Bill na napakatindi naman daw pala ng pakay ni Kurapika sa ginagawa nilang ito. Dahil dito ay nai-reveal din itong si Kurapika ang tungkol sa gagawin nilang expedition sa Dark Continent kasama si Beyond Netero. Sa sobrang dami ng gustong gawin at ng goals ni Kurapika sa ginagawa niyang misyon na ito, naitanong nitong si Bill na baka daw malimutan niya na ang misyon na gagawin niya para protektahan itong si Queen Oito at itong si Prince Wobble. At idinagdag niya pa na considering ang isa sa kanyang mga goals ay magkaroon ng interaksyon sa 4th Prince na si Prince Serednik, hindi daw ba mailalagay sa alanganin ang buhay nilang lahat ng dahil sa pakay niyang yon.
Na sinagot naman itong si Kurapika na napag-usapan na nila yon ni Queen Oito at pumayag naman si Queen Oito sa kanyang mga kondisyon. Na sinagot naman itong si Bill na hindi pa man daw nakakabuo ng kahit na anong koneksyon or bonds man lamang itong si Kurapika sa kanyang mga kasamahan ng mga bodyguards. Paano niya ito mapapa-agree sa kanyang mga gustong mangyari? At sinabi niya pa, sa sobrang dami ng gustong gawin itong si Kurapika, kailangan muna niyang i-prioritize ang mission na kinuha niya na ang protektahan itong si Queen Oito at itong si Prince Wobble. Kaya naman binaranagan siya dito ni Kurapika habang sinasabing kung ang priority daw nitong si Bill at ng kanyang mga kasamahan ay ang safety at ang kaligtasan nitong si Prince Wobble at ni Queen Oito. Ngayong nangyayari na nga at aware na sila na magkakaroon ng succession war, mako-consider pa rin daw ba na safe sila as long as nasa loob sila ng Black Whale? Na kaya naman sinabi nitong si Kurapika na ang natatanging paraan para maging ligtas ang mag-ina ay kung makakataka sila sa gaganaping succession war. Nang dahil doon nag-agree na itong si Bill at agad din siyang nakabuo ng mga ways ng mga measures na pwedeng pagpilian nitong si Queen Oito. I-explain at papapiliin na sana ni Bill si Queen Oito sa tatlong mga proposals niya nang biglang sumigaw ang isa sa mga mates. Agad na tumakbo pabalik sa room na kung saan ay naroroon ang mga bodyguards itong si Kurapika, itong si Queen Oito at itong si Bill. Gulat na lamang sila nang makita nilang ang isa sa mga bodyguards mula sa Hunter Association na itong si Sayid ay may hawak-hawak na isang kutsilyo at pinagsasaksak ang tatlong mga bodyguards kasama na ang isa sa mga bodyguards na kasama nila sa organization. Of course, to confirm the situation, tinanong agad ni Kurapika ang mga maid kung anong nangyari. Sinagot naman ng maid na hindi nila alam kung saan na lamang nanggaling ang binunot na kutsilyo ng bodyguard at pinagsasaksak daw niya ang ibang mga bodyguards na nakalupasay na. Si Bill naman bilang isa sa mga kasamahan nitong si Sayid, tinanong niya itong si Sayid kung ano talaga ang nangyari. Sinagot naman itong si Sayid na I was free. Sinasabi niya na bakante siya, wala siyang ginagawa, kaya naman inutusan siya. Subalit hindi niya na nabanggit dito at hindi niya na natapos ang kanyang sentence. Hindi niya na nakumpleto ang gusto niyang sabihin. Agad siyang naglakad papunta sa harapan nitong si Bill na dahilan kung bakit tinutukan siya ni Bill ng baril at sinabihan siya na huwag siyang gumalaw. Subalit nagpapatuloy pa rin sa paglakad papunta sa kanya itong si Sayid habang sinasabing inutusan daw talaga siya. At this point, ipuputok na sana nitong si Bill ang baril, subalit pinigilan siya ni Kurapika habang sinasabing hindi daw niya kayang pigilan ng gamit ng isang .22 caliber pistol ang isang literal na veteran hunter tulad nitong si Sayid. Kaya siya na ang bahala at gusto niyang makapture itong si Sayid dahil gusto niya itong i-interrogate. Gusto niyang makuha ang mga impormasyon na pwede nilang magamit at ayaw niyang sayangin ang pagkakataon kaya ayaw niyang ipapatay ito basta-basta kay Bill. However, this is where the chapter ends. Alam ko na guys na alam nyo na may kinalaman ang Nen Beast na mga nag-appear, ang kulay blue na teddy bear looking na Nen Beast sa kung ano ang nangyayari ngayon. However, kailangan na nating antayin ang susunod na video para ma-explain ang tungkol sa bagay na yan. Siya nga pala guys, dahil napakarami nga nang nagtatanong sa inyo, ipapaalala ko ulit na naka-upload na ang ating chapter 351 hanggang chapter 357. Ang kumpletong review natin sa duelo sa gitna ni Chrollo Lucifer at ni Hisoka Moro at kung paano siya namatay, kung paano siya muling nabuhay sa pamamagitan ng post-mortem nen na nagpalakas palalo sa Bungie Gum at ang paghihigante niya kay Chalnart at kay Kurtopi. Makikita nyo ang link ng first part ng duelong yon sa pinned comment. At sa sumunod pa ang mga chapters, tingnan nyo na lang ang naka-pinned comment sa bawat chapter at yun ay nakasunod-sunod na. If you reach this point, surely you had a great time. Kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe at ring mo na din ang bell button para automatic notify ka kapag nagkaroon tayo ng bagong video. Also, don't forget na i-like at i-follow din ang ating official Facebook page at ang ating official TikTok account. Bago natin tapusin ang video, shoutout nga pala sa napakatindi nating mga supporters na ito from the previous video. Napakatindi yung sumuporta guys. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.